when we are going up to the higher level. Grace can open the windows of heaven. It can To our God, every word of worship with It one can accord. make an environment Every praise, where heaven, every praise is heavenly to hosts our God. can come down. Grace in your sanctuary. Hallelujah, Grace in your home. our God. Grace in your work. Hallelujah, is to Grace our in your God. family. Every praise is to our God. Equippers are courageous. Praise is to our Never give up. Never quit. word of worship with one accord. Forward. Every praise Advance the kingdom. is to our God. Desire Sing to follow Jesus to our and decide to be with Him forever. is to our God. Every praise is to our God. We lift our hands. In the sanctuary, we lift our hands to give you the glory. We lift our hands to give you the praise. Fix your eyes unto the above. For the rest of our days, yes, we will praise you for the rest of our days. Mean it. We sing our songs in the sanctuary. Praise Him when you are sick. We sing our songs. Praise Him when you are full of debts. We sing our songs to give you the praise. And we will praise you for the rest of our days. Yes, we will praise you for the rest of our days. Jesus, we give you the praise. Emmanuel, we lift up your name. Heavenly Father, Coming Messiah, and we will praise you for the rest of our days. yes, we will praise you for the rest of our days. Every praise is to our Jehovah, Every word of worship with one accord. the Messiah of all the world. Every praise is to our God. Sing hallelujah Is to our God. glory, hallelujah Is to our God. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. hallelujah In the sanctuary. Mean it. Hallelujah, 1,000 praise the glory. for the sanctuary. Hallelujah, we give you the praise. And we will praise you for the rest of our days. That's prophecy. You've got to do that. Do not just sing. Worship is one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah is to our God. Glory hallelujah is to our God. Every praise Every praise, every praise, every praise, every praise is to our God. Amen. Session 115. May you sit down and let's talk to the Lord, our God. Are we aligned? For sure, that is your responsibility to be aligned first before you talk to the congregation. Ladies and gentlemen, we serve the Trinity, the one God that has three functions. And each functions must be connected to one function to the other. Just like you, meron kayong spirit, soul, and body. Kailangan talagang isa sila sa mga desisyon, sa lahat ng bagay. They should be one, in one accord. One accord. One chord.
Okay? So, yun po ang sikreto kung bakit ako mabilis ang growth ko. Dahil pinag-aralan ko muna kung paano ba ma-contact ang Diyos. Alam natin sa Diyos, knowledge about the Lord Jesus Christ. You acquire knowledge through the Bible. And just a while, ang message po natin na prophetic tayo na church ay sinabihan na tayo na si Jesus ay kailangan kilalanin muna natin bago natin siya sambahin. Hindi naman pwedeng magsamba lang tayo, wala tayong alam. Kaya baliwala din sa mga taong di nila kilala ang Diyos tapos samba-samba sila. Kaya marami silang Diyos-Diyosan. We need to study. Some of us do not study the Bible. Many people are not studying. They just go to church, blindfolded of the truth. The truth is that Jesus is the light. And light is powerful. You know that? You cannot have light without energy or power. We need power. Ito. Walang power ito. Patay ito. Kaya nangangailangan siya ng langit. Dahil ang langit ang magbibigay sa kanya ng power. Amen ba? So ikaw din. Ikaw din kailangan mo ng kapangyarihan, power. That's why in the presence of God, as we learn, naramdaman natin na merong kapangyarihan. Sa presensya ng Diyos, may kapangyarihan. Binigyan tayo ng knowledge about faith and how to operate in faith. Katulad nito, anak na tayo ng Diyos. Huwag kayo matinag na maraming Jehovah Witness doon. In fact, mas big time, malaki, numerous ang sons of God in the whole world. Yan ang tunay na church ni Jesus, hindi religion. Ang church ni Jesus ay ang katawan niya. Mukhang bago sa inyo, mukhang wala akong response na makuha. Look at your neighbor, born in the Spirit ka ba? Okay, try ninyo magbasa para malaman nyo, check nyo, kasi ito ang validation. Ang salita ng Diyos ang nagbabalidate kung tayo nga ay saved. Hindi guarantee po na BCF pastor ka, ikaw ay saved. Hindi guarantee. Una sa lahat, kayo ba ay disciple? Disciple ba tayo? Disciple ba tayo? Yung iba hindi makasagot. Sa totoo lang, hindi. Di ba? Sa totoo lang, let's have the truth. So that you will be free tonight. Kapag ikaw ay nakakita na hindi ka pa pala align, may chance ka pa. Do you have your notebook? Kasi estudyante ka. Do you have your Bible? Kasi estudyante ka. May ballpen ka ba? May teachable heart ka ba? Lagi ko naulit, 1998 pa yan. Puro oo, pero hindi nakikita. Sabihin mo sa katabi, hindi sa notebook nilalagay kasi. Sa puso. Dahil ang Diyos ay puso. Love. Ang love ng Diyos ay sa puso. God is love. At kung ikaw ay align. Everybody say align. To the one true God, then surely, nakikita sa iyo si Jesus. Kaya nga, it takes time, no? Meron tayong training para lang na yung imahe natin ay mababago. Sabihin mo sa kanya, di ba dati, tamad ka, chismosa at lahat-lahat na lang na hindi ayon kay Jesus. Kaya nga po, may training naman tayo. Hindi enough na magtanggap tayo ng Jesus, tapos hindi tayo na bago. Transformation is the work of the Holy Spirit. Father did create the whole creation. The Son, the function of the Son is to bring the principle of God in heaven, here on this planet Earth. And the Holy Spirit brings things to accomplish because He is the mover. He is the power. Ladies and gentlemen, we belong now to the movement of God. Book of Acts.
So tapos na tayo sa pa-religion. Because ang religion po ay information lang. So, kakakakuha nyo ng information, mamamatay na lang ba kayo sa kaka-info? Hindi po. Ang target ng Lord, bigyan ka ng information kasi may plano ang Diyos sa'yo. And He will give you direction. Not only that, bibigyan ka ng kapangyarihan dahil ang plano ng Diyos sa mundong ito ay mag-build ng pamilya niya. Ano ba siya? Siya ay spirito. Hindi physical family ang ibibuild ng Diyos, spiritual family. Kaya nga sa pamilya, kung anong ginagawa mo sa pamilya mo, ito ay derived from the Spirit. Dahil tayo ay originally Spirit tayo. Ang Ama sa langit, ang provider. Siyang source ng lahat. Paano niya i-deliver ang kanyang provision? So, gumawa siya ng medium. Paraan. Katulad nito, media. To reach you with my voice for a purpose of delivering the gospel. Ang ginawa niya ay gumamit siya ng tao. At yan ay in the person of the Jesus na dito sa lupa. Naging middleman siya. Middleman between God the Father and the human beings He created. Dahil tayo ay nahiwalay because of sin. We know that. At kung hanggang ngayon ay you do not abhor sin, you still love a little bit of sin, a little bit of drop, then surely you cannot be transformed. Kasi ang gusto ng Lord, isusuko natin ang buhay natin sa Kanya para siyang doktor, humiga ka dyan, follow the instruction para operahan kita. Hindi ka maoperahan kapag hindi ka nagsuko. Sabihin mo sa Kanya, suko mo na ba ang buhay mo for transformation? O aligning ito. Check. This 115 series, marami na po tayo mga series. Utang na loob, hindi ko pa rin nakikita kahit araw-araw. Kung pinagsabihan ito mga kasama ko, meeting sabay, may church growth, may hindi pa rin sila nakikita na sila ay nag-aaral talaga ng salita ng Diyos. Some, hindi ko sinabi lahat, some. Ngayon ako dito, ang purpose ko, i-push kayo. I-push kayo kasi hindi lahat ng panahon ganito tayo. Ayaw ng Lord na mas static tayo. Kaya tayo pinag-aral ng ating parents from grade 1 down to college kasi nga gagawin kang leader. Yung iba naman gusto member lang. Paano yan? Gagawin kang parents, gagawin kang lola, gagawin kang lolo sa ayaw mo at sa gusto. Kailangan mo ng ever-increasing na growth. Di pwedeng unano ka in the spirit tapos, sige, magtatay ka na dyan. So that's why God provided. He provides church as your hospital dahil we are sick. Tayo ay may we are diseased, patay tayo sa harap ng Diyos. Bubuhayan tayo pamagitan ng church niya. Kaya I build my church for the purpose of what? Resurrection. Look at your neighbor, na-resurrect ka na ba? Yung ba, hindi pa, nasa grave pa rin. We need resurrection kasi bagong buhay itong ating tinatalakay, new life in Christ. Huwag kang magsabi na new life ka tapos wala ka pa palang new life. Old life pa lang idadalin mo sa mga tao. We have the Old Testament and the New Testament. And the New Testament is the new covenant ng Panginoon natin. Kaya mayroon tayong communion para i-remind tayo as often as we can, kung pwede pa, 3 beses. Gawin nyo na lang yung breakfast, lunch, and evening sa kape fellowship kay Lord. Yun ang ibig sabihin ng communion, communing with God. Then I'm sure
Kapag pinasali nyo ang Diyos sa inyong 3 beses na pagkain, hindi ako maniwala na hindi kayo mag-grow. Palakpak. Hallelujah, hallelujah. Huwag kayong tumingin sa akin, tumingin kayo sa salita na inyong binabasa dyan. Huwag sulat ng sulat. Unawa mo muna, maging balansi ka naman. Unawa and then sulat. Kung mayroon kang importanteng nakuha na gusto mo na i-take in dahil sa sobrang dami, you can write. But do not write word per word kasi na-distract ka na. So the New King James Version, ano ang sinabi ng Diyos? Genesis 1, He created you in His own image and likeness. Paulit-ulit na lang, ano? Kasi yung image, hindi mo pa naintindihan. Look at your neighbor. Ka-image ko na ba si Jesus? Yun. I-apply natin. Ka-image mo na ba? Ano bang imahe ni Jesus? Siya po ay righteousness, peace, and joy. Image is character. Kahit mayaman ka, pag wala kang character, kahit marami kang pera, wala kang character, you will lose everything. Parang baliwala. Parang wala. Ayon sa sabi ng Bible. Pero kung yumaman ka, yan ang gusto ng Lord. Yayaman ka. Pero kailangan mo ang karakter ng Diyos para mapanatili mong mayaman ka. Hallelujah. Kaya marami sa atin, nasasaktan na sila pag sinabihan ko, ano ba yan? Kung kailan naman kayo pinagyaman, di na kayo nagsisimba. I'm so ashamed with God. Nakakahiya sa Diyos. Di ba? Yung bang pinagbigyan ka, sinagot yung parang mamatay ka ng, nung pinagbigyan ka, lumiko ka na. Wala na, busy na. Yung ibang pastor hindi makapagsalita niyan. Ako, naka-breakthrough na kasi ako. Alam niyo bang eroplano, kapag hindi niyo na-supersede ang speed ng eroplano dito sa lupa, hindi siya makalipad. Ako, nakakalipad na ako. Kaya supersede ko na ang lahat ng mga cha ng mga tao. I don't care na. Because nasa kabila na ako. Yan ang plano ng Diyos sa inyo. I-supersede nyo ang mga humahabol sa inyo para hindi kayo makaakyat. You have to be in the position of Jesus if you want to be successful. Jesus is success. Wala nang ibang success dito sa lupa. Kahit marami kang pera ngayon, do you call that success? Another term of success is fulfilled. No one can be fulfilled without God because the only fulfilling is God. At sa dami-dami ng pera mo dito sa lupa, saan ka man lupalop na karating, ang uwi mo, Diyos pa rin ang harap mo. Yan ang masabi ko, sa mayaman, bilyonaryo, milyonaryo, flat tayo sa harap ng Diyos. Pagdating sa Diyos, kahit hirpin, wala tayong dala. Pariho tayong haharap. Palakpak. So ginawa tayo ayon sa kanyang imahen, sa kanyang karakter, at sa kanyang function. Kaya ang trabaho ni Pastora ay i-supervise kayo. Kumusta naman ang mga assignment ninyo? Tuwing Sunday lang kayo, pupunta kayo doon sa assignment ninyo. Paano mag-grow yun? Kung kasama nyo sila sa inyong vision, sa inyong mga pangarap, for sure, makaramdam ang mga tao na pinapastor ninyo na sila ay kasama sa plano mo. Amen? Tagalog naman. Sabihin mo sa katabi, mag-response ka naman, duty mo yan. Kung hindi ka mag-response, para kang lupa na sementado. Hindi ka nag-absorb. Kapag kahit malang, ibig sabihin, nag-absorb ng salita ng Diyos. Pagkakita ko sa iyo next time, hindi kayong gumaganon-ganon. Na parang walang alam. Natuto tayo sa equipping the saints. Worldly stuff can dispel you from the work of God. Marami kayo teleserye. GMA talaga.
I'm sure. Ganun. Hindi nyo alam, you cannot go with the Holy Spirit. I'm sorry. Kahit anong sabihin nating BCF tayo, hanggat hindi nagwo-work ang Holy Spirit sa atin, you cannot say that you are Spirit-filled and led. You can never be called sons and daughters of God if the Holy Spirit, hindi ang Holy Spirit ang nakikita sa iyo. Palakpakan natin ang Lord. Sige pa po. Now, this session will be this is to refresh you. Refreshing. Sa dinami-dami ng ating mga topics. Talking about prophecy. Yung Ezekiel na ating tinunghayan last time. Tuloy-tuloy kasi ako. Consistent kasi ang Diyos. Klaro na hindi si pastora ang teacher ninyo. Ang Holy Spirit. Kasi ang Holy Spirit ay consistent. Consistent siya. Umaalalay siya sa inyo. Sa ating lahat. Led. Siyang nagdadala sa atin. Saan tayo dadalhin? Doon sa kalangitan. Alangan. Palakpak. Kung ayaw mo namang sumunod, it's your free choice. So ano ba itong Holy Spirit na to? Tryon, the person of God with power. He gives direction. He's your teacher. He's your everything. Actually, sinabi dyan sa John 14, 15, 16, 17, and 18. All is of the Holy Spirit. And we belong to the last days, the days of outpouring. Kung hindi nyo naintindihan ang outpouring, ulan. Sabihin mo sa katabi, nakakita ka na ba ng ulan? Yan ang outpouring. Galing sa langit, binubuhos niya. Outpouring of His power. Kaya nasa Book of Acts na po tayo. Hindi pa tayo nag-go and make disciple. We are making disciples na and we are achieving. Bunga. May bunga na tayo. Kahit nasa trabaho ka. Look at Joy Bacod. Nasa misyon na naman siya. Masabi ko, siya ang bunga ko. Hindi ko sinabi sa kanya mag-mission siya. It's God inside of her. Sa maturity niya, dumating siya sa point na she has to pay the price. Pera, kailangan. Alam ang kailangan to become missionary. She's a product of a missionary VCF. That's why naging missionary ka. Kapag product ka, magiging ikaw kung ano yung parents mo, yun ka. Kasi product ka. Yung iba nag-abroad, hindi naman nag-mission. Wala lang, share, inspire. Hindi yun. Make disciple to all nations. Kung hindi mo pa kaya, nandito ang church. Kaya nga tinitraining tayo eh. Buhirap sa inyo, dinadala na kayo, mukhang wala naman kayong plano. Gusto nyo lang makikikain. Hindi ganun. Pinakain ka para magpakain ka. Tama? Sinave ka para mang-save ka. Binless ka para mang-bless ka. Hallelujah. Klaro. May notebook na kayo, Jojo. Nakita ko, wala ka talagang notebook. Paano yan? Talagang wala kang seriousness. We've got to be serious, aligned, serious, focus, and get what you can get. Because God is generous. He wants to, gusto niyang ibigay sa iyo lahat ng nasa Kanya. Alam mo, pag parents ka, gusto mo ibigay lahat sa mga anak. Tama ba? Oh, much more ang Diyos naman. Ang layo mo sa Diyos. Kung ikaw nga, gusto mo ibigay lahat sa anak mo, how much more ang Diyos? Big time ang Diyos. Gusto niya ibigay sa atin lahat. Pero ang point is, gusto mo ba? Mukhang hindi naman nakikita sa atin kung gusto natin. Kahit anong gusto ng ama, nanay at tatay mo, kung ayaw mo naman, ayaw ko, natural hindi ka makareceive. Tama ba? O, palakpakan naman natin uli ang Lord. God's Spirit is poured out, and it shall come to pass. Prophecy ito. Katulad ng, hey,
Do you believe that these dead bones will live again? That's prophecy. Lahat ng prophecy ni Jesus ay nangyari na. Kung believer ka, talagang attune na attune ka sa last prophecy niya na siya ay darating, na siya ay lalabas sa clouds. Siyempre, kung ikaw ay believer, nakikita naman sa'yo. Nakikita sa'yo. Wala kang inaabangan kundi ang pagdating ng iyong inaasahan. And it shall come to pass afterward that I will pour out my spirit on all flesh. May flesh ka ba? May flesh ba kayo? Wala. May flesh ka ba? Bakit walang sumasagot? May flesh ka ba? Patay ka kung wala kang flesh. Sabi niya, on all flesh, sabi niya, ang spirit niya daw, ipo-pour out niya. Tonight, pinakita ng Lord, they don't understand. Sabihin mo sa kapatid, ganyan ka pa rin, walang understanding. 28 long years of no understanding is you will be dumb in the dump site. Understanding is a gift of God for those who believe. You don't believe, that's why you don't have understanding. Tonight is the night. God is pouring out His power. Understanding is, did you receive? Show it that you have understanding. Because if you have understanding, you are the most happiest person ever lived in this planet Earth. Because you understand why is this, why is that? And you walk with smile because you understand. Your sons and daughters shall prophesy. Nakita naman natin, mga anak natin dito, nagpo-prophesy na. Mukhang hindi naman ninyo binasa. So paano kayo mag-assist sa mga anak nyo? Nagpo-prophesy na sila, wala silang alam kung ano. Ano ito? Nagpo-prophesy kami, mami, mama, papa. Ano ang sunod? Ano yung sasagot mo? Kaya nga nag-equipping tonight para mayroong kang isustain sa iyong mga anak. Hallelujah. Hallelujah. The old men shall dream dreams. Mangarap. The young men shall see visions. Yung mga young people natin nakakakita, bibigyan sila ng power na meron silang pangitain. And sometimes God uses dreams during the night time. And they will tell the father, the mother, na ito yung pangitain ko. So, together we will work it out sa pangitain ng mga anak natin dahil yan ay galing sa Diyos. He will pour out all the flesh. Kahit sa maidservants ninyo, mga katulong ninyo. Kaya nandun yung respect natin sa bawat tao. Walang katulong dito. Lahat tayo flat sa Lord. As long as they have flesh, God can pour out His power upon all people. Hindi kailangan born again ka. Basta't i-pour out ng Diyos ang promise niya sa last days na to. What is the purpose? He's going to manifest Himself. Dumaano na ang Diyos nga ipakita niya kung sino siya. Maraming tao hindi siya kilala. Pati dito, hindi ka kilala. Kasi kung kilala mo siya, pinapakilala mo siya sa mga tao. Through your life. I don't care kung galit ang tao sa'yo. Basta yung responsibility mo bilang pastor to feed the lambs. Huwag kayong negligence. Mamamatay ang mga tinitend na flocks ninyo kung negligence kayo. Hindi nyo pinapakain. Hindi nyo inaalagaan. Alagaan ninyo, parang bata din yan. Hindi pa nakaihi, nakaprepare na yung mga ano. Kasi you care. Dapat advance. Yung iba nakaihi na, nakatae na, hindi man lang chinyek. Malaman natin yung mga plaques natin, ayaw na magsimba. So, caregiver ba tayo? Yes. Kaya nga, sabi ng Lord,
Dami mong niranasan, di pa iyak-iyak ka pa, tapos hindi mo iparanas sa iba. Ano ba yan? Pinaranas ka ng Diyos para maranasan ng iba, pamagitan mo. Kaya Emmanuel, darating na si Emmanuel kasi si Jollibee ay magdi-deliver na ng baby niya. Papasok na siya sa August 6, 7, 8 sa hospital. And then Emmanuel is God with us. And if God is with you, people will say, oh, nandyan si Jesus sa kanya. He is with you, in you, and through you. That is Emmanuel. God is with me. Mukhang hindi pa nila kilala. Thank God, naka-attend ako ngayong gabi, nakilala ko ang Diyos. Ang tunay na Diyos ay Emmanuel. Ang Diyos na banal na Espiritu na nakatira sa iyo. Sabihin mo naman, nice meeting you. Tagal na pala dyan, hindi niyo pa kilala. Palakpak. Alanganin kayo dahil tingin nyo kasi pag na-check kayo para kayong may kasalanan. Sabihin mo nga sa katabi, puno ka ng condemnation kasi. Kaya hindi ka dali-dali makadecide. Pag mag-away kayo mag-asawa at talagang galit ka ng isang buwan. Samantalang ang born in the Spirit, led by the Spirit, pag galit mo, walang isang 30 minutes, tumatayo ka at parang walang nangyari. Kasi sinusunod mo ang Holy Spirit. Siya kasi ang iyong Lord. So papatayin mo yung iyong pride. Dahil hindi gusto ng Lord na manatili ka daw na galit kinaumagahan. Do not let the sun go down and yet you are still angry because you are not the child of God. So, and also, lahat ng mga tao sa palibot natin, mga estudyante ninyo, kung kayo ay teacher, flesh sila. Siyempre ako, napapagalitan ko ang mga bata, napapalo ko pa minsan. But with recognition, huwag kang ngingiti-ngiti dyan. Paluin mo ang anak mo pag hindi tama ang ginagawa. Sa religion, bawal. Sa langit, ang Diyos, papaluin ka, ibubunggo ka niya sa car mo para malaman mo na ikaw ay pinalo ng Diyos. Ayaw nyo ng palo, ha? Puputulin niya ang paa mo para sabihin niya, ayan, pak, pak, pak. Dahil mabait ang Diyos, hindi siya na mamalo. Nice to know God. Hindi ko sinabing saktan yung mga anak nyo to the max. Pero pag alam nyong Paul na, you need to let them know bago sila mapunta sa disgrasya. Kung nagbabasa lang naman kayo ng Bible, kung di kayo nagbasa, kaya hindi nyo nagagawa. Now, see to it that when you discipline your children, they felt love. Nakabatyag na sila sang pagigugma sa imo. Kay bisan ano mo sila kapalo, they will always cling on you because they knew that you love them. Amo na dugay ang pagbago sa mga kabataan ta. Sige lang bala, wala lang bala sang ano. Siyempre, anong nabalaan sang bata? Wala may nabalaan ng bata. See to it that you are in control. Na mga bata, hindi ka i-hate kapag namamalo ka. Because our objective is for them to get right, to be aligned. Let them know that there are rules. Sa kingdom sang Diyos, kung wala rule, amo na. Wala ka galisin siya kay pastor mo. Dito ka malisin siya sa maid. Ayan bala si daddy, ha? Nag 3 days ako sa Bulacan.
Siyempre ang tatay mo, ang maid kung sa marlipatan niya magsugid sa tatay mo, ay kabalo. Disgrasya ka to sa unhan. Wala kabalo ang ginikanan mo. Tapos gusto mo, kung madisgrasya ka, ipabulong kanila. Diba doon mo na? So, nag-Ilonggo na ako. And I will show wonders. Wonders in the heavens and in the earth. If you are spiritual, did you discover how the Lord bring forth money to you kung wala kang pera? Yan yung mga wonders. Hindi yung hihingi ka sa tao. Hingi ka sa Diyos, bibigyan ka niya ng miracle, and then, yun. Yung people, are watching sa buhay ko. Ako, dumating na ako sa maturity ko. Sa Korea, alam niya na mga unang mga first batch ng BCF. 1 month akong nagsiselebrate ng birthday ko, hindi ko naman sineselebrate yan. Sineselebrate ng mga tao ang buhay ko kasi binalyo nila ang buhay ko. So 1 month. Kaya nga ngayon, nadadala ko na February 1 hanggang 30, talagang celebration. Because Jesus in me is the real celebration. Gusto ko maranasan ni Pastor Alfredo. Kahapon, nag-desire and decide. Apply niyo, desire, decide. Lord, ang dami naming babayadan, pero gusto ko sana, nag-desire, na i-treat si Pastor Alfredo para maramdaman niya naman na talagang God is honoring His service. Kung hindi nyo nakita ang ginihimo ni Pastor Alfredo sa inyo, ako nakita ko. So he deserves something naman beyond, di ba? Prasina, saan? Saan yung pastor mo ngayon nung ikaw ay inaano ng buang sa bahay mo? Di ba si Pastor Alfredo nandun? Saan si Pastora nung ikaw pag uwi mo sa paraiso, hinahabol ka ng 2x2? Kay lampusan, ara si Pastora, nagapatunga. I-risk ang buhay. Twice, thrice. Of course, God is going to say or express to us kung anong ginawa naman namin. Ang hirap dito, gusto ko open total, parang church na rin ito. Hindi nyo ginalista yung binibigay ng Diyos Yan ang hirap sa inyo Yung hininga, lahat-lahat. Yung kinuha ka sa doon sa patio, nilagay ka dito ng 8 buwan, pinakain ka ng libre. Ilagay nyo yan. Yung naka-receive kayo ng 50 pesos, 100 pesos kahapon, kanina, sapatos, ilagay nyo. At medyo i-mention nyo naman, hindi yung mini-mention nyo lagi ang rebuke ni Pastora. Kaya tuloy ang mga tao nagsasabi, kawawa pala kayo dyan. Inaapi-api pala kayo ng pastor ninyo. Bakit hindi kayo umalis? Kaya nga kami umalis Alam mo yung mga umalis? Pinatira ko sa bahay, binayaran ko ang bahay, ang mga anak, eskwela ko, pinaanak ko sa ospital. Ngayon mayaman na sila. Hindi ako nagbibitter. Talagang gawain yun ng pastor. Pero ang advice ko lang sa inyo, huwag kayong gumaya. Para hindi kayo magaya din sa kanila na tumalikod na lang na parang hindi nagbuhos ng tinaihan nila. Palakpak. How could you be grateful kung hindi nyo naman isa-isahin yung ginawa ng Lord? Kaya nga, kuminsan ako pa nakakaya. Ako pa, ito si Juan, ganito nangyari, ginawa ni Lord. Parang nakakaya. Ako pa, na pastor ang magsabi. Ikaw na dapat ang magsabi dahil ikaw naman ang nag-enjoy ng privilege ni Lord, di ba? Once na talagang nirecognize mo niyan, it's time you pray and fellowship lumalabas. That's what makes you grateful. Pinapabayaan nyo na lang
i-malign ang church, na para bang walang nagawa ang church. Minamagnify yung correction, which is the work of the pastor. Ni hindi mo na pinag-aaral ka dito, parang i-deny mo pa. Napagalitan ka lang minsan dahil mali yung pinakita mong karakter, erase na lahat. So yung church na yan, walang ginawa. Don't you know that you are rebelling against God? God is good all the time. Never siyang hindi naging good sa'yo. How come you become ungrateful? How? How come? Mukhang walang response kasi English na naman. Ano ba yan? So, ilagay, may notebook, may teachable heart. Kung nakikita na ni pastora na may ganito kayo, kasi pagod na si pastora, hindi ako yun nung araw na i-check ko pa, may sign ako, may grade ako. Kayo na sana magawa niyan, Pastora Jonah. Hindi nyo mang ginagawa. Ano ba yan? Sabi mo sa katabi, ikaw ay na-experience mo yan para gawin mo yan sa iyong grupo. Pass on the baton para kung ano man ang resulta, pareho tayong nag-enjoy ng result ng discipline. Amen? Sa mga na-amenable, nagapalakpak. Sa mga iba, hindi amenable, ibig sabihin, hindi nila na-receive. It's okay. Hindi ko naman kayo pinipilit. Ang gusto ko lang, ang sino mang interesado at gusto nilang gawin itong equipping the saints na ito, I am backing you up with my prayers kasi gusto ko, pag nag-uwi na tayo doon sa judgment time, I can assure you, according to the Word of God, that you will receive rewards. Ako pag teacher, ako gusto ko lahat ng mga aking estudyante awardee, rewarding. Kasi depende yan sa teacher eh. Pag tamad nga naman ang teacher mo, talagang mag-produce ka ng tamad ng mga estudyante. Ma-proud kang teacher ka kapag ang mga anak mo or ang mga pupils mo ay talagang sila, nag-excel. Behind the back, siya ang bibigyan ng honor ng Diyos. Kaya ang teacher na totoo is honorable, very honorable, ano tawag dyan? Honorable work ang teacher. Jesus. Noble. Tanungin mo yung sarili mo, naging noble ba ako? Noble, noble. Nopre. Noble task ang pastor. Ang tunay na pastor, caring. Hindi yung nagpipreach lang. Pagkatapos mag-preach, pagtayo nyo, nakatingin pa rin ang pastor nyo sa inyo. At kahit sa bahay ninyo, inaalam ng pastor, anong problema? Yan ang pastor. Pag may problema kayo, gusto nyo ang pastor involved. Pag pleasure ninyo, gusto nyo ang pastor wala. Kasi may tinatago. Ganun, natural yun eh. Kaya we have to understand things here. Okay? Tik-tak, tik-tak, ang oras natin ay hindi magtatagal. Maring tomorrow, tapos na tayo. Because nandiyan na sa Japan, nakita natin, lahat ng mga nations ay nagsasuffer na. Ano pa ba ang ating, gaganon pa ba tayo? Sabihin mo sa katabi, nandyan na ang judgment. Kanina, hirap na hirap kami. Marami ng sasakyan ang Coronadal City. What does that mean? Kailangan nang magbawas. Dahil pag ang space maliit, magbabawas talaga para lang mabuhay ang taga Coronadal City. Bawat minuto, dagdag sasakyan. May bumibili ng sasakyan. Hanggang sa mapuno na ang Coronadal. Ibig sabihin oy, lumayas na kayo dito, kami naman. Mukhang bago yan sa inyo. Kasi ang tingin nyo parang permanente kayo dito. Palakpak. Alright. What did you do? What do you do with the equipping the saints that we have?
Your words create your world. Nakikita ko kanina yung nagmanicure sa akin. Meron silang mga, araw-araw inspired silang magkita. Uy, die, ganito, ganyan. At they talk about their lives. They are so very close. Yung mga anak nila magkakilala. Yung parlor nila parang second bahay nila. Kaya habang ang Panginoon ay nangungusap sa akin, sabi niya, you see, people have their own choice. At ikaw naman nagpe-pray ka, Lord, sana wag mo nang magkidlat kasi nandito ako. Siyempre yung chismis, gano'n, yung mga gano'n. Sa world, gano'n. Choice. Kung ikaw ay napasali sa religion, well, choice mo yan. Kung ikaw nakakita ng masyadong maliwanag, tapos yung iba nakakita na ng kunting liwanag, okay na sila doon, nandun yung burden mo. Tama ba? Kaya we keep on studying kasi hindi lahat ng tao, maraming tao hindi nag-study sa kanilang pinapasukan. What kind of belief you have? Pareho lang yan, pareho lang Diyos natin. Sabihin mo sa katabi, tumboy ka pa rin. Ang Diyos ko ay nagbabago eh. Sorry saktan kita. Ang Diyos ko kasi nagbabago. Kaya pinapakilala ko sa iyo ang Diyos ko. Tapos sasabihin mo, alam ko na yan. Kilala ko yan. Siya din ang Diyos namin. Sa church namin, ganito, ganyan. Ganyan, ganyan, ganyan. No problem with the church. Ang problema, ikaw. Sabihin mo sa katabi, hanggang ngayon, tumboy ka pa rin. Hanggang ngayon, bakla ka pa rin. Chismosa ka pa rin. Yan ang pinunta ni Jesus dito. Let's go bold. Ang equipping the saints, mayroon yan. Hindi yung titingin ka lang na wala kang ka-burden. Kaya lagi kang late kasi kakakain mo lang. Yung mga plaques mo, ay, pastora, ang aming leader, kumakain na naman. Pagdating namin, kumakain. During, kumakain. Pauwi, kumakain pa rin. So, what kind of leader do we have? It's my duty to check you, ladies and gentlemen. Sorry inatasan lang. Walang personalan. Kung gusto niyo magpagamit kayo ng tama. Kasi, sagot ko yan. Kapag dating na doon sa Lord, BCF ka, victory ka. Puno naman ng sakit yung mga katawan ni Kristo dyan. Kailangan ganituhin ko para maintindihan nyo yung binabasa nyo. Look at your neighbor. Puno ka pa rin ba ng sakit? Puno ka rin ba ng pait? Anong puno ka? God said, be filled with the Holy Ghost. Akala nyo lumalayo ako sa topic? Hindi. Be filled. Do not be filled with sama ng loob. Be filled with inggit. Be filled with material things. Be filled with the Holy Spirit. So, paano? How? Eto, nag-study tayo, bumbasa tayo ng mga sinasabi ni Jesus, pasok natin dito, punuin daw, punuin. Be filled, puno. Alam niyo ang puno? Puno. Ito, hindi na ito puno. Kailangan to the brim. Puno. And, the Holy Spirit say, I will carry you. Ang tubig parang swimming pool. Punuin mo yung swimming pool para makarry ka. Diba? Mayroong topic tayong ganyan. Mukhang bago na naman sa inyo. Ano ba yon? Dami nating live stream. Paki-check yan. Wala man lang nag-respond sa inyo. The Word of God is water. Pag napuno tayo, lulutang-lutang tayo. So pag nakalutang na tayo dahil sa sobrang dami ng tubig, ikikerry tayo. Tayo ay ililed. So no struggle. Yung mga hindi marunong maglangoy, lahat ng effort, kaya parang bumubula-bula yung swimming pool. Sa kaka-effort mo, lulubog ka. Na gusto ng Lord, relax ka lang. Ikikerry ka ng tubig. Led. Led by the Holy Spirit. Mukhang ayaw nyo.
Ayaw nyo, gusto nyo. Oh, walang struggle kapag tayo ay puno ng word. So magtulungan tayo. Magtawagan tayo. Katulad ng kung yung 5 na yan, sabi ko sa iyo, regular. O anong word ninyo? Yun naman ginagawa ko sa inyo noon. But ang daya nyo, hindi nyo ginagawa sa kanila. Matakaw kayo. Corrupt kayo. Ginawa ni Pastora yan sa inyo. Anong word nyo ngayon? O kung wala ito, diba? Maya-maya naman, pag nag-pray ka, tapos parang may nararamdaman ka na hindi maganda sa plaques mo, sa inalagaan mo, you pray. And then, sabihin mo sa kanya, alam mo, nag-dream ako. That's how to take good care. Spiritual beings. We are always aligned. Kapag nagpipray, ako narinig ni Pastor Alfredo yan, Lord, I pray for protection for every bawat may sasakyan dito sa BCF, covered sila sa mantle ko. At kung wala sila pambili ng gasolina, please provide. I can ask because God said, I give you the power and authority. I gave you the right to ask me. So hindi lamang for me. Dahil nag-grow na ako maturely, ginawa ako ng Diyos ng leader, natural, malaki-laki din naman ang aking share. And the mantle of the provision of God in this ministry, nakikita naman ng 2 mata ninyo. Kung paanong between life and death, na kapatid mo na hindi naman talagang believer ay na-cover ng mantle ng BCF. Marami tayong testimony dito. Dapat naman ilabas ninyo. Si Brother Rudy, hanggang ngayon, pray ako ng pray. Hanggat hindi natatapos ang process ng kanyang pagbalik ng buhay ng kanyang tenga, ang kanyang mukha, hindi ako tumitigil. Narinig ni Pastor Alfredo yan. Kung faithful ka, God is faithful na nga daan. So you can avail the faithfulness of God if you are faithful. Marami akong sama ng loob, dami ako narinig, ganito ka pastor, ganito ka ganyan. Ang sinasabi ko lang, it's my duty to pray for you. So I don't care kung ano yung sinasabi mo sa akin. Hindi ako dapat masaktan, kasi pag masaktan ako, hindi ako makapray sa iyo. Okay? That's why you need to be filled, you need to be led by the Spirit so that you can do your work as spiritual servant of the Lord. Ito ay meeting na rin natin. Please, ilagay niyo ang mga pangalan, mention every name, kasi ako mini-mention ko kayo talaga lahat. Why in the world that you are not mentioning those people na nagbigay sa inyo kahit piso, 20 peso, they are aligning. God is aligning them to you. And whatever mantle you have, you've got to allow the mantle to cover them by your prayers. Kung meron kang 100, may 100 ako, lahat tayo may 100, 80,000 na. Hindi tayo pwedeng pupunta pa tayo sa South Cotabato Gym at punuin natin at sabihin natin marami tayo. No! Digital world na tayo, pak. You can reach out. You can disciple through technology. And we can multiply just mercury. Yung mercury. You can multiply like that. Isang sundot mo lang, pang! May power kang ganyan. May power kang ganyan. Gamitin mo ang power mo. Sa pamagitan ng presence ng Lord, there are promises. PPP, promise, presence, and power that is inside of you when you are equipped. Okay, stamp your feet and shout kasi ang daming mga distraction. Nakaramdam na ba kayong tumaas kayo? Oh. Pag tumaas kayo, matapang kayo. Pag mababa kayo, talagang wala. Hindi nakalabas ang power. Alalahanin nyo, may anak kayo. May pamilya kayong depensahan. Our God is inside of you. He is defender. He is sustainer. He can sustain you. I believe that God will sustain Pastor Alfredo at the age of 75. Not only sustain, but give him power
added so people may watch the power of God be displayed. Sabihin mo sa katabi, challenge mo si Lord. Babaguhin ng Diyos ang iyong asawa. Huwag mong bantayan yung mga negative niya. Bantayan mo yung pagbabago ng Diyos sa kanya. At lagi ko mo sinasabi, Lord, ano bang gagawin ko? Na-appreciate, sabi ni Pastor Alfredo, kung wala ka, hindi man ako magamusin eh. Yes, we need each other. I cannot say na dahil lang sa akin. Maraming ginamit ang tao sa iyo. But syempre, merong main talaga na kahit mag-away kayo, sasabihin mo, maligo ka na, nasasaktan na, sige lang, tiis, hanggat nakita mo na siya na mismo ay nagbago. Do not be drunk with wine. Or, ano bang wine? Pwede namang hindi wine. Drunk with the worldly stuff like entertainment. Ako noon, ang hilig. Parang, nanotice ko, gusto ko manood ng Incognito. Next episode. Then na-recognize ko, mukhang naplanuhan ako ng demonyo. Kasi kahit nag-study ka, itigil mo kasi ano kaya nangyari doon? Kasi ano na, hindi ka titigil hanggat hindi sa wakasan. Eh kung dumating si Lord, bingo ka. Although ako sabi pa ng flesh ko ganito, tingnan mo ang anointing mo. Ganun pa rin. So walang problema, mag-incognito ka. Sabi ko, alam ko, salamat sa fasting. Flesh yun. Pleasure. Flesh, pleasure. Pag yung pleasure mo nangungusap sa'yo, yun ay in connection with the devil's trap. And eventually you will be trapped of episode to episode to episode. Si Papa pa ganito, isa na lang ka-episode ba? And before you know it, 12:00, 1:00, silent in the court. Ako lang ba? Ako willing talaga akong isasabihin sa inyo ang nararanasan ko bilang pastor. Thank God for the entertainment, but that is not for me. I am no longer to be entertained. Kaya nga yung mga vloggers, salamat, may boldness na ako. Nagsasabi ako, may the Lord bless our Philippines and bless people of the Philippines, that people will have the mouth of righteousness and peace. In Jesus' name. Tapos block. Binablock ko talaga. Kayo hindi nyo binablock. Lahat ng hindi nyo naman kilala, wala na tayong time, mga kapatid, i-delete nyo. I-block ninyo, puro godly ang dapat sa line mo. Malalaman ka kung sino ka sa line mo. What is in your line? Mukhang maraming tae sa line mo. Linisin mo. Magpakilala ka ng line mo ay godly. Amen. This is last days. Ang tapang na ng mga demonyo, kung ano-anong pinagsasabi nila sa media, anong ginagawa natin? Titingin-tingin lang tayo, skip lang? No. You have to face the devil. Rebuke them because you've got the power. Rebuke the devil. Nagapalakpak kayo, gawin nyo yan. Yung iba wala gapalakpak, kasulat, i-rebuke ko ang devil. Nakatawa talaga ang demonyo sa'yo, Day. Nakatingin siya ba? Ano klaseng equiper ito? Parang, ito, suki ko talaga to. So inside the house are deceived people. Dito, kunti na nga lang tayo, may marami pang nadideceive sa mga sarili nila. You can talk and ask God prayer or somebody, please pray for me. Medyo naplanuhan ako ng demonyo sa teleserye, sa Facebook. Mukhang dami kong mga sinasagot na mga chismis sa Facebook. Mukhang wala, ako lang yata.
Well, bala kayo. Basta ako, gusto ko ma-set free. I want to have a breakthrough for that. Every day, kahit na diniliber ka last year, ngayon nag-ipon ka na naman ng mga demons. Kaya kailangan from time to time, you know how to have your break. Stop! Hindi lang yung kunti-kunti lang. Stop mo talaga. Kaya nga sabi ko sa inyo, mahirap magpunta ng langit. Parang nakangiti kayo na parang wag na lang kaya. Mabuti pa kaya. Basta na lang ako ng dyaryo. Alright. Your words create your world. Paggising sa umaga, I tell you, step 1, you need to speak, I love you, Lord. Because He's there. Hindi siya natulog. Nagbantay siya sa'yo. Nagbantay siya sa'yo. Ngayon, inaasahan ng Diyos na magpasalamat ka, Lord. Hindi ka nagtulog. Ako natulog. I thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Kailangan ano mo siya. I-recognize mo. Kapag na-recognize mo ang Diyos, magpapakita, magpaparamdam siya sa'yo. Going to your CR, pag upo mo ganyan, lagyan mo ng 10 minutes. Kahit anong ginagawa mo, 10 minutes, talk to the Holy Spirit because that is your charging. The speaking or praying in tongues is charging. That's why I've got fire enough for the day because I have charged my heart. My mind is charged in the power of the Holy Ghost. So that enough for the day, from morning down to evening, sufficient. Sufficiente ang power na dala mo. Hindi ka malobat. Hallelujah. Talking about the power, the Holy Spirit, the energy, nakikita naman sa mga mata mo kung ikaw ay naka-charge o hindi. Kaya magtulungan tayo. Oh, brother, baka 20% ka na lang. Lobat ka na yata, nagbi-blink-blink ka na. Tanungin ka, how are you? Wala nang praise the Lord. Lobat. No bat. So, ano mangyayari? You're going to die. So, as the fellowship together, we are encouraging each other. Oh, kulang ka na ng ito. Painitan kita. Alam mo, sinabi ng Lord sa akin kanina, simple testimony can ignite that person and you can push them to charge their battery again. Kaya kailangan natin ang warmth ng fellowship to keep our fire burning. Burning in your soul. Kasi last days na nga. Huwag niyong hintayin na may sakit ang anak ninyo bago kayo ngayon na. Mag-ipon na kayo ng power. Para isang rebuke na lang ang demonyo, they will flee in 7 direction. Come on, meron ka niyan. Sabihin mo sa katabi, meron ka niyan. Remind mo ako, ha? Everybody should remind each other, oh, ginagamit mo ba ang power mo? Wala kang pera, let's pray. Wala din akong pera. O mag-pray tayo. Anong sabi ng Bible? Kunin lahat ng mga verses. Sabi ni Ken, di ba? O, i-prophesy daw. Kailan pagdating sa honoring, mukhang ayaw mo ng honor ng yung tithes and offering, di wala tayong magawa. Can you express your love by bringing fruits dito? Kasi nanotice ko wala man lang may nagabigay dito kahit isang ampalaya. As a sign of your love. Naluha ako kasi si Lilibet lang. Pastor, cash naman ang inano. Kasi yung iba talaga yung nag-o-offer ka rin. Kasi para sa'yo yon, kakaramdam ka. Pag nag-grocery kayo, di ba? Ganon. Yung sinasabi ko magmula noon hanggang ngayon. Ano ba naman yung isang dilata? Itabi mo. Pag nanotice mong 10 na yung sapatos mo, itabi mo yung isa. Lagay mo sa box. Yun ang ginagawa ng BCF dito noon. Nakikinig yung mga datihan. At ilang taon naming pinractice yan. Di ba? Asa na kayo ngayon? Mukhang nadala na kayo.
Imbis na kayo ang magdala, mag-influence, kayo ang na-influence. Kasi pag pumunta kayo ganito, pumunta kayo sa sanctuary, ano sabi ng Lord? Bring forth for something for the king. Hindi nyo naman kasi nakitang hari siya, di ba? Pero talagang ganun, yung ugali mo ba na gusto mo magbigay. Ako hindi ko binibigay yung yung dito sa altar kasi pastor ako. Yun na lang, pinapatid ko dyan sa kapitbahay. Pag pumupunta dito, binibigay ko sa mga nangangailangan. Kasi ang church is tayo ay parang warehouse. Huwag nyo namang emptyhin ang warehouse. Lahat saging, kung ano man yung mabigay nyo dito, ibigay nyo dito sa altar so that God will bless your crops. Dumaan man lang kayo ng dyan, pakwan, dali nyo dito. Kasi baka mamaya may bisita tayo dito. Kaya yung ating empty. Tapos sabihin natin, oh, to the overflow, Lord, to the overflow. Ikaw ang gumagawa ng overflow. Umpisahan mo lang mag-overflow, kasabay mo mag-overflow lahat yan. Kaya kahapon sabi ko kay Jennifer, instead na ako, ikaw. Gather the young people and your core group. Pakainin mo sila. Tell them what I have told you. Kaya naman tayo may church meeting. Pagkatapos ng church meeting natin, wala man lang. Gather people. Gather, it's just like sticks. Mag-bonfire kayo dyan. I will support because that is the will of God. Gather people, gather children, gather them. Put fire on them so that they can have bonfire of praise and worship. Sabihin mo sa akin kung ano ang resulta. Yan ang ginawa ko mula noon. Lifetime ko ng practice. At ang bibig ko, laging praise the Lord. Hallelujah. Lord, you are here. So maglilinis ako dahil alam kong nandito ka. Kaya nga, kita nila yung ugali ko. Galit ako talaga sa marumi. Because I want my God to be attracted. Kung gusto niyo i-attract ang Diyos sa inyo, maglinis kayo. Linis, cleanliness is next to godliness. Kapag naglinis kayo ng puso ninyo, you attract the Holy Spirit. Pag naglinis kayo ng bahay ninyo, you attract the Holy Spirit to live with you. And if the Holy Spirit is living with you, no sickness, no anything that is destruction. Because sa loob ng bahay mo, ang Holy Spirit ang namamahay. Hallelujah. Confession. What do you confess? Will bring to possession. Where is that? Because when you speak words of Jesus, it's like a magnetic pull. I love you, Jesus. I believe that you are in this house. You are in this room. Nakita ni Papa Doc, habang nagbabiyahe kami going to Tupi, talaga madilim yan dyan. Speak out ko ngayon, may mga may mga poste na, samantalang matagal ng governor I prophesy, let there be light in Tupi. I rebuke the spirit of darkness taking lives sa mga aksidente. In Jesus' name. Yan ang naririnig niya mula dyan sa hanggang Marbel. Walang untat. Pati mga pangalan niyo ma-mention. During my travel, I travel with Holy Spirit. You hear it? You can do it. No dull moments. Sabi ko sa inyo, pag Holy Spirit filled ang isang okasyon o party, kapag Holy Spirit, pag nandyan ang Holy Spirit, no dull moments. Come on, give Him a clap offering. Because He is life. Kahit nag-aaway ang mga parents ninyo, gumawa kayo ng paraan na matigil yan, you got the power. Invite the Holy Spirit. It's more than enough. Mukhang bago lang na naman sa inyo. Ito ay lifestyle ko na.
lifestyle. Practicing my whole life changed my life every day. Genesis 1:1-2. Hanggang kailan ba tayo mag-lecture nito ng ating mga personalan? Kasi dapat na tayo nag-extend na tayo ng ating territories to the east, west, south. Diyan kayo yayaman. Kapag kayo ay may alam, ilabas lang, ishare lang, yayaman tayong lahat. Because the Holy Spirit ang nagpapayaman. Excuse me, hindi ikaw. Ang Holy Spirit will make you rich. May abilidad ka, gang. Bible study sa balay, Bible study sa Tanox, Bible study sa Hope. Pag na-master mo yan, 1 hour is very long. In 1 hour, you can eat, you can express, you can makapagdilig kayo ng mga kaluluwa. Pagpasok nyo sa Bible study nyo, kahit 5 lang sila, may problema ba kayo? Yun ang una. Problema kasi hindi. Ayaw natin ng problema. May problema ba kayo? Kasi when you meet the problem of your group, God is there. Because He is the solution. Kahit anong laki ng problema, tanungin nyo lang. Sabi mo, God, let's pray. Wala, maraming dada. Huwag na kayo mag-istorya naman kung ano-ano. Yung need lang nila. Kapag kasi na-met ang needs ng inyong bina-Bible studyhan, they will long for more. That's one of the tactics that the Holy Spirit has given unto me. Hallelujah. I don't want to waste my time. I go straight. May sakit ka? Let me pray for you. Yun ang pinunta ko rito. Siyempre, minsan, oy, kumusta? Siyempre, ganun. But, do not lose your sight. Do not lose your direction na ang punta mo is to meet the needs of that person or that family. Kaya nga, akyat bahay gang ang ginagawa ko noon. Anong dala nyo? Hindi man pwedeng, wala kayong dala. May dala kayo. Master, 1 hour. Within 1 hour, nakapagpasalamat na kayo. Mas maganda ko kunti lang, hindi marami ang Bible study. Kung kayo din lang, kayo din kakain, kayo din yung Bible study, kayo. Wala talagang growth yan. Palakpak. Maganda yung 5 lang, at least 5-fold services. You can ask, may ulam ba kayo? Ano ba naman yung, ako nag-enjoy. Kakita ko ng mga talong, oy, bilhin mo yan. Bumili ka ng itlog. Makain natin doon sa may, nag-Bible study kami doon sa may malapit sa sa sementeryo. Yun ang gawin mo. Gumawa ka ng paraan. Ma-enjoy mo yung 10 piso, 20 pesos na makapag-Bible study. At kung may extra ka na bigas, dalan mo yung Bible study mo. 1 hour lang. Ang ginawa ko noon, when I was in Korea, alam yan ni Jalaboy, Jerry, yung nakikita niyong nag-ano dyan, comment na BCF. Kita nila yung lifestyle ko. Pag dumaan ako, meron mga gulay, bibili ako niyan. Tapos maluto ko, tapos doon magdala ko ng bigas. Mahilig ako magbigay ng bigas, kahit na, kasi alam ko yun ang ng tao. Parang naaano sila. Yung mga kapatid ko, may mga bigas naman yan. Pero binigyan mo ng bigas, wow! Parang makita mo yung ng tao, yung puso nila sa bigas. Yabulin mo upang makapasok naman si Jesus kahit papano. At ma-enjoy mo ang kukunting pera mo, ma-multiply mo. Mga walang-wala, yumaman. At kung hindi man sila makabigay ng pasalamat sa akin, kay Lord na yun, si Lord na magbayad sa akin. Enjoy. You're being channel of God's blessing. Na kahit na 100 pesos, nagagawan ng paraan na mo-multiply. Basta ang target mo, yung buhay mo gamitin. Gamitin mo yung buhay mo, mabilis, madali, mag-testimony.
Ang testimony mo is more than enough to have the Bible study. Hindi yung urbusin nyo yung lahat. Kahit walang effect, sige lang, sige lang. May effect naman kahit papano, pero hindi siya didiretso doon sa pinaka-main goal ng Diyos. Let us be biblical when we do the Bible study. Siyempre, yung mga tao, dapat i-hatch muna sila, dali muna sila sa church. Okay, mag-alala, hindi naman sila pupunta sa akin magbigay ng tithe, sa inyo yan pupunta. Kahit hindi binibigay nyo dito, binibalik ko yan sa inyo. Hanggang sa dumating ang time na kayo na, marunong na kayo. I thank God, no? Itong grupo, hindi tayo dapat gumaganon-ganon. Basta mag-aaral lang. Kapag nakita niyo si Joy ngayon nasa India, nagpa-pray siya, nagtanim siya, ano talaga. And I thank God, itong babaeng ito, pinull out ng Diyos sa live-in, live out, hanggang sa siya ay inasawa ng Holy Spirit. Tingnan mo siya. Nagmo-multiply din siya. Ilang bansa na ba napunta ni Joy? Dito lang yan noon. Ilang taon din siya dito. Nag-serve ng disiplinado. Discipline. Kung ano lang kinakain dito, ganun lang din ang kakainin niya. Mind you, isa siya sa mga ng harbor, di ba? Pero, nakita ko sa kanya, very humble na babae. Talagang nagpadisiplina din siya. Naghirap din siya sa kanyang faith. Hindi naman pwedeng comfortable kayo, mga kapatid. Kasi pag comfortable kayo, wala din kayong makuha na extraordinary na milagro sa buhay niyo. So I'm sure, joy is one of my product. Mission. Matthew 28:18-20 is the mandate of God. Kung totoong follower kayo, kaya nga ni-insist ko na magkaroon kayo ng notebook para magpa-disciple kayo at nang mag-disciple na rin kayo. Kasi pag hindi kayo naka-disciple, wala kayong follower, wala kayong resibo na kayo ay nag-follow kay Jesus. Yung nag-follow sa inyo is resibo na sila ay may nakita sa iyo, kaya sila nag-follow. Amen. 20 minutes before takeoff. So, we use the Word of God kanina. So, every day, pinakita ko sa inyo kung paano ako gumawa ng world ko. Na hindi ako ma-contaminate sa world dito sa mundo. Yes, nakikitaan kita ganyan-ganyan ka. Pero ako may boundary. Kailangan, yung kilala ko, yung belief ko, ay tatayuan ko yan. At ipakita ko sa iyo na ito ay galing sa salita ng Diyos. At hindi naman ako ipahiya ng Diyos. Babakapan niya ako ng signs and wonders. Hallelujah. So confession. What do you confess every day will make your world. Gagawa ka ng world mo. Amazingly, ang salita ng Diyos ay may power. Kaya nga, pag ikaw ay nagsalita, puro tubig yan, tubig. And you can imagine, maramdaman mo talagang puno ka ng tubig para kang nasa swimming pool na nakalutang. May rest, may peace. Walang fear ang loob ng bahay mo. Walang doubts kasi puno ng tubig. Maramdaman mo yan pag dehydrated tayo, hinang-hina tayo. Ginagawa natin worldly. Alright? So, practicing my whole life that made change. Ano ba sabi ng Lord? Genesis 1:1-2? In the beginning, God created the heavens and the earth. So if you're a son or a daughter of God, you too can create. Recreate. Creator siya. Creation tayo. He created the heavens and the earth. That's my Father. So He will tell me what to do. Just like He did. Napareho ba? Sinabi ng tatay mo, gawin mo yung ginagawa ko. Yung sinabi ko, gawin mo ha. Yung sinabi ko, sabihin mo rin.
Yung ginawa ko, gagawin mo rin. Kasi anak kita. So now, praise the Lord. God opened my mind. Ito lahat ito, dati dito maraming tae ng mga kalabaw at mga itong lupa na tinitayuan nyo dyan. Ngayon, naka-tiles na. I recreate this place through by faith. Because God has given me the power to recreate. Yung power sa loob yung Holy Spirit, ang Diyos yun yung Can you imagine? The earth was without form and void and darkness. Horrible ang earth. Parang ikaw, napaka-horrible mo noon. But God has given me the power to influence you so that God can recreate you in who you are today, in what you are today. This is derived from Genesis 1 and 1 and 2. And you have that. Same. Without, horrible. Nung araw, hindi ka naliligo. Nung araw, kahit ngayong araw, maraming dito, hindi pa rin naliligo. Horrible darkness was on the face of the deep, and the Spirit of God was hovering over the face of the waters. So you need water. You need the Word of God, so that the Holy Spirit will hover. He will move, and He will recreate, and He will move. And this is what we are doing in these last days. Ladies and gentlemen, God is pouring out His power to you, the Holy Spirit. Our responsibility is to pour out water, punuin ng salita ng Diyos ang ating mga puso para yung Holy Spirit sa atin ay magmo-move. This is the time of the Holy Spirit movement in our days. Come on! Discover, explore, experience the power of the Holy Spirit in your life. Young people, I want you to really get into the Word of God. God has a plan for you, but if you don't hear, you're off and on, you cannot go align with God's plan in your life. You have to gather our young people so that they will be used to it, to have fellowship. When you're gone, they're still here. Next generation, next generation. Because you did the first step, second step. We need to connect to each other. That's the prophecy of the Lord. Ang BCF ay hindi mawawala kung ganito ang gagawin natin. We turn over to the next generation, yung mga natutunan ninyo, yung mga leader na tamad, na ilang taon na hindi man lang nagpasa. Mabubuti pa yung aswang, nagpapasa ng bato. At hindi sila makaalis hanggat hindi nila naipasa. Kaya yan ang sinasabi ko sa inyo, huwag kayong ply na hindi kayo nagpasa ng inyong faith. Pass it on. And God will bring you to the place where you can never imagine. I-reward kayo ng Diyos dahil ginawa niyo ang instruction niya. That's why I want your young people, gingging, to join them. Para kung wala na itong mga young people natin, meron na namang sumisibol na mga young people, next young people, same pa rin ang Holy Spirit na gumagalaw. Hallelujah! Stamp your feet and shout. Did you get the vision? Okay, then God said, let there be light. So, our confession, we are brought into na-training na po tayo dito. Prophesy. Confess the Word of God. Pag may sakit, be healed. Yun ang confession natin. At nangyayari dahil ang hovering Holy Spirit ay nasa salita ni Jesus. The Word and the Holy Spirit are in movements. So, but the Word needs faith. The one who believes.
The Holy Spirit needs me. Otherwise, there is no spirit speaker in this planet Earth. So he cannot move. He's just hovering, but he cannot move. Because the plan is in the word that you will be speaking. Hallelujah. The Holy Spirit will follow whatever the word of God, the word of Jesus. Be healed, and the Holy Spirit will move for healing. Be blessed, and the Holy Spirit will bless that person. He is waiting for your declaration. Subukan ninyo. Ngayon din, subukan ninyo para kayong buang. Ako din nung araw, parang buang ako. Parang buang ka. Nobody will understand you, but you keep on, you keep on. Para akong buang, I tell you. Sabi nga ni Pastor Alfredo, wala na. Buang na yung asawa ko. But after that, nakita niya ang effect. Isa kayo dito sa effect ng aking confession. Yung mga anak ninyo na hindi nyo mapasimba, declare lang ng declare. Let them know that you are consistent. Huwag kayo magsalita ng mga negative. All positive. Nagbe-vape sila? Yes, okay, go. Tingnan natin kung mas powerful yung evaporation nila kaysa sa evaporation ng Holy Spirit. Hallelujah. Come on. Stamp your feet and shout. The Spirit of God is honoring change because there was formless, void, but God sent His Holy Spirit to create and recreate the work of the devil. That's why we have come. Yung wala ng atay, when you prophesy, yung Holy Spirit magpo-form ng atay dyan sa tao na yan because He is powerful. He is in control. Thank God, nakasurvive yung kapatid ni Jocelyn, right? So, my prayer was, Lord, nagsimba siya. Sabi mo, singilin mo si Lord. Sabi mo, those who worship you in spirit and in truth, they shall be healed. So you have to consider na nagsimba siya kahit hindi ko alam. Alam ko nasa likod siya. Yung act niya na pagsimba is an act of faith. And that will be honored by God. And also, syempre bigyan natin ng instruction, forgiveness. Especially kung sino yung talagang nanakit sa puso mo. Dapat pasalamatan mo dahil yun ang opening ng door ng langit. Ito turn ng Lord ang bitterness niya into joy because realizing that it was the door, opening of the door for her to come to the presence of God. And she can avail the promised healing. At plus pa, alam natin, ang Lord, kilala mo si Lord. Confess it, Lord. Kailangan siyang magpatotoo. Added sa patotoo ni Jocelyn at saka ni another na patotoo yan. You are moving towards His family. That's how you pray. You pray for the need. Pray, confess the word promised. In the presence of God, surely God will answer. Hallelujah. Hallelujah. So kinorek ko yung lahat kayo narinig ninyo. Si Nanay Aguliana during that time, Pastor, give up ko na. Nanay, pag mag-give up tayo, kailangan alamin natin ang ating purpose. Give up means you have to specify, let your will be done. So that you invite God to take over. Huwag yung, mamamatay na yan, ididikit mo na. Correction, please. Alam ng Diyos na kulang tayo ng kaalaman, kaya kailangan ma-develop natin. Pag tayo ay naglilay hands sa may sakit,
Yung dedication, di ba yung car ninyo dinedicate, bakit hindi namatay? Ha? Palakpak? Dedication means allowing God to take over. It's a good thing. Lord, I dedicate this woman to you. Let your will be done and let your kingdom come. So what is the will of God? To heal is His will. Now, kung hindi naman mahil yung tao, hindi mo naman alam yung history, then that is the will of God. Talagang hanggang doon na lang siya. God knows what is ahead and no, so you trust. See to it that your prayer is under His will. Save tayo dyan. Silent in the court. Kung mayroon kayong conviction, may nagawa kayo in the past, humingi lang kayo ng tawad. Lord, hindi ko naman alam. Alam naman ni Lord yun. Today, baguhin na natin. Kaya nga, God is a God of transformation. God is a God of change. From time to time, you've got to change. Kasi mas naintindihan mo ngayon. Tama ba? Kapag nagdedicate, huwag niyong isipin na, Lord, mamatay na siya. Ha? Sabihin mo, Lord, let your will be done. Take over. Pati sa bills, take over, Lord. I dedicate her to you. So lahat, pati magbantay, God will take over. Hallelujah. And prophesy, 3 John 2. That is the will of God. The man who does the will of the Father shall live forever. Saan yan? 1 John 2:17. I love that word. I always say, Lord, your will be done, your kingdom come. I will do your will, not my will, but yours be done. Because I know, if I will do your will, you will give me eternal life. Wise kayo. Kunin niyo yung benefits. And the world is passing away and the lust of it. But he who does the will of God abides forever. Are you doing the will of God? Then you will live forever. That's why not my will, but yours will be done in my life. So I can live a forever kind of life. Ganun mag-confess. Tinuturuan ko kayo ngayong gabi. Take it and do it. And altogether the same. Isaiah 55:11. The word that you confess will not come back void and vain. It shall serve the purpose. You can ask God prosperity, hindi kasalanan. Dahil sinabi niya sa 2 John, 3 John 2. The desire of God for you is to prosper. Kaya pag may nagsalita sa inyo, oh, yan si Pastora, ganyan-ganyan, oh, prosperity, ano yan siya? Nagpipreach ng prosperity preaching? Gospel? Well, sinabi ng Diyos. Ito, beloved, I pray that you may prosper in all things. So, hindi lang car, hindi lang pera, hindi lang ako ipaprosper sa pera, ipaprosper pa ako kahit sa aking utak, puno ng utak ng Panginoon. Hallelujah. And my health must be prosperous. Tatlo yan. I call it threefold blessing for a believer. Look at your neighbor, kaya pala incomplete tayo. Lagi tayong incomplete. Salamat. February ako, pero hindi ako kulang-kulang. I'm complete. In Christ, I am complete. God's will is for me to prosper, not only in money, but in spirit and in my soul and in my body. I must be prosperous because that is the blessing of God for me and for all of those who believe in Him. You should be thankful to the Lord. Ang bibig natin, lagi naman, Lord, thank you, thank you. Meron naman ako natutunan, meron naman akong alam. Amen? Napaka-dull naman itong aking mga klase na to. So the work of the devil, the power of darkness, the earth is worldly. Tandaan natin, same trouble.
nowadays. And we are trying to solve the people by, ano ba yung sinusolve natin ng mga problema ng mga tao ngayon? Sa pamagitan ng pera. Politics, economy. Yun ang inaano ng gobyerno. Hindi ma-save. Talamak na po ang ating government. Tingnan nyo naman. Turi versus Baste. Ano makuha natin dyan, mga Pilipino? Kausapin nyo yung mga kamag-anak nyo. Wala tayong makuha kung yan ang ating inaatupag. Nagsaing ka na ba? Bigyan mo na ba baon ng anak mo? Yung mga projects niya, yung mga assignment nila, nagawa mo na ba? Hindi yan puro si Turi at saka si Baste ang inaatupag natin. Palakpakan nyo naman ang Diyos na nag-i-intervene sa ating Pilipinas. Kaya nga Proverbs 18:21, yung lumalabas po sa bibig ng Pilipinas, talamak na. Ito rin ang ating magiging consequence. Salamat naman, the blood of Jesus is covering me. Kahit Pilipina ako, undercovered ako. Look at you. Undercovered ka ba? O ikaw ay taga-matsyag lang? You need to stand where you stand so that God can protect you. He cannot protect you kapag hindi ka sa righteousness. Prayer natin, ang mga bibig ng mga Pilipino, sana maging positive naman. Hindi si Sarah ang makasave sa ating Pilipinas. Hindi si Baste, si Tory, si PBBM. Si Jesus po, Savior ang pangalan niya. Ito ang dapat nating ipasok sa mga utak ng mga Pilipino na Savior si Jesus. Hindi si PBBM. Palakpak. Wala nang ginawa mga tao kundi vlog. Pinapainggit pa tayo na 1.7. Thank you for my followers. Wow. Ano kayong pinapalo sa kanila? Hallelujah. Buksan lang natin ang mga isipan natin. We do not stop leading people to the digital world na tayo ay nangangailangan ng Savior ngayon. Nandiyan na po ang mga sakuna, ang mga ating mga kung ano-ano ng mga nangyayari sa Pilipinas, nakatutok pa rin tayo. Tatawanan pa natin. Kasi ang tao by nature, gustong sumikat. Kaya kung sino ang trend, doon sila. Oo nga naman, makakuha ka ng 1 million views kapag mumurahin mo ang iyong ina. Uso yan dito. Sabihin mo sa katabi, 1 million views pala pag mumura ka ng ina mo. Bakit kayo silent? Mukhang ako lang nakakita. Yung iba sumusulat pa rin. Hindi ko alam kung ano yung sinusulat nila. Sabihin mo nga sa katabi, face the truth. Tayo mga anak ng Diyos, courageous tayo, matapang tayo. Yung yung katotohanan na siyang magpapalaya sa mga nagtatawanan, ganito, hindi alam mamaya may judgment na. Anong ginagawa mo bilang pastor? I do believe kahit sa US, kung makinig man sila sa akin, marinig nila ang sinasabi ko, they will think twice. Mumurahin nyo ang mga ina ninyo. Ano ngayon ang mangyayari sa ating Pilipinas? Lahat naman tayo galing sa ina natin. Bakit kayo nagmumura sa ina nyo? Will echo to the next generation. Kaya magkakaroon tayo ng mga generation na puro lahat rebelde, puro lahat minumura ang nanay. Kasi hindi naintindihan ng mga bata kung anong ibig sabihin ng mura na yan. At pinauso sa Pilipinas. Kung wala kang mura at tato, baliwala ka dito sa lupa. Well, I stand for righteousness. Si Jesus pa rin, ang Savior ng Pilipinas. So beloved, I pray that you may prosper in all things. That's why it's time you pray ganito. Lord, you want to prosper me, di ba? Sabi mo, in threefold pa na prosperity. I receive it.
I have it kahit hindi ko pa nakikita. I call them right now. The things that you say, even if I do not see them, I call them as though they were, though they're not. At sa kaka-confess mo, balang araw makikita mo na lahat. Wow! 75 years old si pastor. Nagdidilig. Nagka-carpenter. Nagda-drive. Nagluluto. Hindi niya yan magagawa kung wala kapangyarihan sa loob niya. That's why what is the secret? We keep on praying. Mga mag-asawa, you need to agree with each other. Kahit na may samaan kayo ng loob, tandaan nyo lang, ang agreement will give you miracle when you agree in the Word of God. Especially pag mag-asawa kayo. Setting aside ang ating mga sama ng loob. Maganda pag prayerful kayo kasi naa-align kayo. Silent in the court. Hindi pa rin ba ginagawa dito sa BCF yan? Please, Diyos ko, malayo na tayo, malapit na dumating ang Lord. Ba't hindi mo pag ginagawa? Gawin mo. Kung ano man yung sama na loob sa awa mo, sasabihin mo sa iyong personal prayer and say, Lord, I ask forgiveness, blah, 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 blah. At kahit hindi mo ma-feel, sabihin mo, He's still my husband, no matter what. I command myself to submit. And then, dahil ikaw may grasya, ikaw ang lalapit, at sabihin mo, pwede ba mag-pray tayo? See to it na hindi parinigan. Na yung prayer natin yung promise. Lord, salamat pinatawad mo na ako kanina. Humingi na ako ng tawad sa iyo, humingi din ako ng tawad sa asawa ko. Then we can pray because we believe in the power of agreement that you will prosper us in health, in our soul, in our emotion. Banggitin talaga lahat yan. And in money. Because that is your promise. Money will come to me no matter what. At kahit ano pang sabihin ng flesh ko, tingnan natin. Tingnan natin. Nakikita mo naman. Di tingnin. Mukhang ako lang dito nakatingin. Kayo ba nung nagsunod kayo sa Panginoon, hindi ba kayo pinrasper? Ano ba tawag nyo sa mga tinatamasa ninyo? Hindi prosperity yan. Kaya mukha naman natin, mga mukha natin, mukhang hindi tayo nagpapasalamat. Hindi ka pa kasi pwedeng bigyan ng milyon. Kasi hindi nakikita ng Lord ang tamang praise and worship. If you only abide in me and my word abide in you, you can ask. Whatever you desire shall be given unto you. Now it calls for abiding. The measure of your abiding is the measure of your blessing. Sabihin mo sa katabi, how far have you been abiding in the Word of God? Ha? O yun, hanggang doon ka lang. Hindi ka naman pwede humingi ng Apollo, napupunta ng, wow, ang faith, ang laki ng Hindi, faith yun. Ang faith is merong action. So, I believe tonight, confession, do not harden your heart. God is a good God. God is a good God. 2/3 of His ministry is healing. That's why when you pray for healing, kahit sino pa dyan, cancer, 4th degree, 5th degree, 10th degree, sabihin mo, the will of God is for you to be healed. Nangangailangan ng Holy Spirit someone to confess, to declare, and He will do it. Pag tumalikod ka, believe that the Holy Spirit will take good care of that. Maganap ka na naman ng konpesan mo. Yun ang trabaho natin. So, as if you do not receive it, when you have Jesus, something good will happen to people. Early in the morning, I always say, I believe that something good is going to happen for me today. That's prophecy. That's prophecy. You prophesy that your day is going to be good.
Because God is good all the time. He is going to do good things today, as I declare. Good things will follow all the days of my life. Confession brings to possession. I have no money today, but I believe. Kaya nga kahapon, thank God for Johnny, the friend of Papa. O ito, pang treat nyo. O yun. Ganon si Lord. He owns everything. Pwede naman kahit mayaman ka, kahit hindi ka mayaman, hipuin ka ng Lord. Ganon lang yun. He's in control. Parang ganito. He's a sovereign God. All money is controlled by God. All people are controlled by God. And if you believe that, you can assure that He can release only one word. He can change everything. Are you blessed? Are you blessed? Psalms 24, He owns everything in it. At kapag yun ang iyong meditation, Lord, may-ari ka naman. I believe, may paraan ka kung paano mo ako i-bless. Might be, gusto ko ng million, pero ikaw, gusto mo, tingi-tingi, dahil talagang kinukuha mo ako sa faith, then so be it. Then ngayon naintindihan mo, mag-i-enjoy ka. Na, Lord, alam ko, wala pa akong pera ngayon, but you will never fail. You will never fail your children, for this is your will. Kaya huwag kayong makonvict kung kayo pinaprosper. Yan ang gusto ng Lord sa iyo. Ipaprosper ka niya. Gusto niyang yumaman ka. Bakit? Gusto niya ang kapitbahay mo. Kaya pinapasobrahan niyang binibigay sa iyo kasi gusto niya maabot yung kapitbahay mo. Simple lang ang ask ng Father, pakilala mo naman ako. Simpleng turon. Pwede mo ipakilala to the left, to the right. Siguro naman hindi mabigat sa inyo mga turon. Maraming strategy ang Diyos. Are you blessed tonight? That is our equipping. Use your equipment. Your equipment is the Word of God. Use it to war against your enemy. Early in the morning, wag mong i-base ang utak mo at ang iyong mood sa laman ng bulsa mo. That's wrong. Hindi pa rin naintindihan, Tagalog na nga. Mukhang kayo ha, hindi nyo binibase ha, silent ha. Pag nagising kayo sa umaga, tapos nangihina kayo, tanongin nyo sa sarili, bakit ako nangihina? Wala kang pera no? Usually, gano'n naman, di ba? You can shift and say, Father, you are my God. You are my source. You own everything. Mamaya lang konti, 30 minutes nang confess. Nakita mo yung mukha mo, parang nasa langit ka. Parang ang yaman-yaman mo. You can walk with confidence that you have everything. Shifting the environment is in your mouth. Alam mo, kapag nangihina ka, tingnan mo, itsura mo, parang gumaganon ka na naman, oh. Sabihin mo sa katabi, medyo na ano ka. May operational si Satan sa iyo. Na operational ka. You break that by the power of the Word of God. Kaya hindi mo alam, yung asawa mo naiinis sa nakikita niya sa mukha mo. At lahat nagkakainisan. Is very influential. Kahit isa man lang sana, yung parang may buang, I've got joy in my heart. Ma-influensya ng buong bahay. And the joy which is God surely will bring joy. Magugulat ka, may mga chicken joy na dumadating sa bahay mo. Why? Because patutunayan ng Lord na siya nga ay joy. Kung ano ba ay kalipay ba? Kung ano sabi ko nga, Lord, turuan mo lang ako kung paano ko dadalhin ang 75 years old. Napakahirap. But with God, nothing is impossible. Kapag nagsalita siya, wala tayong pera, may pera tayo. Kapag sinabi mo maya-maya, the Lord will provide. Dahil gusto niyang patunayan ka na ikaw ay anak niya. You can withdraw. Yung lahat ng ginawa ng Lord sa cross, para sa iyo yan. Binangko ng Diyos para sa iyo. So anytime, you can withdraw.
Anong i-withdraw mo? Lahat ng promise ng kamatayan ni Jesus sa iyo. Namatay siya para may buhay ka. Hindi siya nag-feeling mayaman dito sa loob para yumaman ka. Lahat ng para sa iyo. You can withdraw. Why? Because you are a believer and you are the product of the cross. Shall we all stand, shout at the top of your voice, and say, I am equipped. Heavenly Father, we praise you, Lord, for the equipping the saints. You said in your word that it is to edify myself. I'm here in this congregation. Thank you for this spiritual family. Salamat po sa aming prayer and fast na nagbibigay ito ng sharpening ng aming ears to hear your voice. And now we can decide what is right because we hear you. We thank you, Lord, that fasting is for our own good. It is a blessing. It can correct, it can align us, it can align our health as well. At lahat ng sugar namin, high blood pressure namin at ano dyan, ay magkakaroon siya ng normalization sapagkat tinigil namin ang lahat ng operation ng aming physical function. And Lord, thank you so much that you have led us to good health by doing so. And I believe tomorrow is another day. I confess that something good, great is going to happen in my day and each and every day. You are waiting for my confession. Tonight, I will apply my confession of your word will bring me to that possession. In Jesus' mighty name we pray. Everybody say, Amen. Let us get excited for the equipment that we have and we're going to use with the help of your prayer partners. We can use every equipment so that we can have the benefits of our being child of God. In Jesus' name. Amen. All right.